Binaha ang ilang lugar dahil sa halos walang tigil na ulan gaya ng naranasan sa Palawan. Ayan po yung baby. Dala-dala rin yung ibang rescuers. Kabilang po ang batang yan sa mga nailigtas na sakay ng isang van na tinangay ng baha sa Aborlan, Palawan. Ayon sa kanilang PDRRMO, 12 ang sakay nito, 7 ang nasagip, 3 ang nasawi at 2 ang hinahanap pa rin. Sa ilang barangay, hindi rin nakaligtas sa baha ang ilang alagang hayop gaya ng mga bibi at kalabaw na namatay matapos malunod. Sa pinakahuling tala ng lokal na pamahalaan ng Aborlan, mahigit 2,000 residente ang kinailangang lumikas at pansamantalang tumuloy sa mga evacuation center dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig. Ayon sa Pag-asa, shear line at intertropical convergence zone ang nagpaulan sa Palawan nitong weekend. Maghahanda ng GMA Kapuso Foundation para sa relief operation sa mga probinsyang nasa lanta ng mga pagbaha gaya ng Palawan. Mga kapuso, magpapatuloy ang maulang panahon sa ilang bahagi ng bansa ayon po sa Pag-asa. Tuloy-tuloy rin kasi ang pag-iral ng shear line. Ito po yung banggaan ng Amihan at Easterlies na nagdadala ng maulap at maulang panahon sa mga apektadong lugar. Base sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansang ulanin muli ang Bicol Region, Mimaropa, Calabarzon, Central Luzon at Eastern Visayas. May matitindi at halos walang humpay na pag-ulan pa rin kaya manatiling alerto sa banta ng baha o pagguho ng lupa, lalo na kung ilang araw na po kayong inuulan dahil posibleng malambot na ang lupa. Sa Metro Manila, pwede pa rin maging maulap ang kalangitan kaya may tsansa rin ng panandaliang ulan. Sa ilang bahagi naman ng Mindanao, maaari ring magpaulan ng localized thunderstorms. Proudly Filipino-made ang isang technology na kayang makapagbilang at makatukoy ng species ng mga isda sa dagat in an instant. Tara, let's change the game! Kung dagat nga lang ng Philippine territory, challenge na ang pagbabantay. E paano pa kaya ang pag-iingat sa lamang dagat? Sa katubigan ng Pilipinas na nasa 2 million square kilometers ang lawak? Nasa Coral Triangle pa naman ang Pilipinas, kaya may pinakamataas na marine biodiversity sa mundo. Meron tayong mga about 2,500 species. Sa ibang lugar, like sa Caribbean, 1,500 lang. Sa Australia, less than 2,000 lang. Importante ang monitoring sa ilalim ng dagat para mas effective ang pangangalaga. Ang problema, kakaunti ang mga marine researcher ng bansa. Dapat alam mo itsura niya dahil less than 100 nga yung ating nakikitang mga experts. Kung sila mismo ang lalangoy at bibilang, kahit na araw-araw sila nandun, kulang. Kaya ang mga expert mula sa UP Marine Science Institute at UP Department of Computer Science bumuo ng gadget na kayang magbilang ng isda sa isang area at tumukoy agad kung anong species nila. Presenting ang latest version ng Fisheye. Itong Fisheye gumagamit ng hardware, software technology. Yung hardware ang tawag dito, Fisheye Underwater Camera Rig. Tapos itong software, yan naman yung Fisheye DeepNet Video Analyzer. Bukod sa bilang at uri ng isda, kaya rin itong malaman ang haba at bigat ng mga ito. Itong Fisheye nangungulekta ng impormasyon within 10 meters kung saan mo nilalagay yung camera rig. Dito, sa may sulok, nandiyan yung bilang ng species dun sa area na yon. Indicator and target. Tapos dito naman katabi niya total biomass o yung total na timbang ng isda na nandun sa area na yon. So talagang napakabilis, instant information, mas pinapadali yung pag-aaral ng isda. At dahil kaya nitong itala ang estado ng dagat, may pagkukumparahan na kapag nasira ang isang bahagi nito. Natulong sa pagpapanagot ng mga puminsala. Dapat may proof ka kung ano itsura bago tumama yung oil spill. Ano itsura pagkatapos. Hindi bagsak mo lang si Fisheye. Tignan mo yung kung ano nandun. Pag dumating na yung oil spill, gawin mo ulit. May proof ka na. Ang current Fisheye, improvement sa mga dati nitong bersyon na mas mahirap gamitin. Kami noon magkaroon ng 360-degree view underwater. We are using this 12-camera rig. Medyo mabigat siya. Wala pa tong camera. Tingnan mo. 8 years nang dinedevelop ang Fisheye system since version 1.
At lahat ng bersyon, certified Filipino invention. Tayo yung unang-una na underwater, makukuha mo yung gumagalaw na video at makikita mo kung anong isda ang andun. Kaya nakakuha kami ng patent sa 5 bansa. There you have it mga kapuso, isang game-changing invention para mapangalagaan ang ganda ng ating mga karagatan para masigurado ang kasaganaan ng mga yamang dagat. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Sinakal ng isang lalaki ang katabi niyang pasaherong babae sa jeepney sa Davao City. Kita ang pananakal ng lalaking yan sa 19 na taong gulang na babaeng pasahero at papunta lang sana sa trabaho. Agad binilisan ng driver ng jeep ang takbo at huminto sa police outpost. Ilang kalalakihan ang agad namang umakyat sa jeep para iligtas ang babae. Nagpumiglas ang suspect pero nahatak rin pababa ng jeep at hawak na ng pulisya. Lumabas sa medical examination ng suspect na may mental health problem ito matapos mamatayan ng asawa at nawalan ng trabaho. Hindi na nagbigay ng pahayag ang suspect na nahaharap sa kasong physical injury. The wait is over mga kapuso. This March 9 na magsisimula ang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition on GMA. At isa sa mga host na si Kapuso It Girl Gabby Garcia na very excited na rin para sa pagbubukas muli ng bahay ni Kuya. Full circle moment nga raw ito para kay Gabby na dati nang nag-audition sa PBB bilang housemate ni Kuya. At hindi pa man nagsisimula may task na agad si Gabby from Kuya himself. Ang iyong task? May task? Ang iyong task ay tulungan ako na ilahad ng maigi ang mga kwento ng aking Sparkle at Star Magic Celebrity housemates sa mga manonood. It's official! Ashley Ortega and Mavi Legaspi are in a relationship. Oo, hindi. Kayo na ba ni Mavi Legaspi? Yes! Inamin yan mismo ni Ashley sa kanyang interview sa Fast Talk with Boy Abunda. Nitong January, nag-viral ang photos na Ashley at Mavi na magkasama sa Sinulog Festival sa Cebu. Natutuwa raw si Ashley dahil maraming nagpaabot sa kanila ng suporta. At pinakilala na rin daw ni Mavi si Ashley sa kanyang pamilya at katunayan inimbitahan daw ni Ashley ng mga Legaspi sa isang Christmas dinner. Wala rin daw bad blood sa pagitan ni na Ashley at ex-girlfriend ni Mavi na si Kailin Alcantara. Actually, yesterday I was with her kasi nag-all out Sundays kami. And we're okay. Nag-hi, hello kami. Ganon. We're good naman. Kahit panahon na ng anihan, iginiit ng Department of Agriculture na kailangang mag-angkat ng sibuyas dahil may kakulangan sa supply ngayong Pebrero. Posible namang sa katapusan ng buwan na mailabas ang resulta ng pag-aaral sa pagpapatupad ng maximum suggested retail price sa baboy. At nakatutok si Mariz Umali. Kasunod ng pakikipagpulong ng ilang ahensya ng pamahalaan kay Pangulong Bongbong Marcos kaninang umaga, inanunsyo ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na inasahang ilabas sa katapusan ng buwan ang resulta ng pag-aaral sa pagpapatupad ng maximum suggested retail price sa baboy. Tugon ito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng baboy na umabot na nga sa higit 400 piso kada kilo sa ilang palengke. Kasi farm gate ngayon is 240 to 250 Bakit meron presyo na 380 to 420 sa palengke? So sana punta 100 piso no? na gap na nakikita ko We're currently studying that and digging deep doon sa buong value chain ng pork at makita na kung makita natin kung talagang may profiteering ba o wala. Nauna nang nagtakda ng maximum suggested retail price sa bigas ang DA na nasa 55 pesos sa ngayon. Pero sabi ni Secretary Tiu Laurel Jr. ay bababa pa raw sa 52 pesos kada kilo ang MSRP ng bigas pagdating ng February 15 at pagdating ng March 1 ay inaasahang nakabili na raw ng bagong stock mula Vietnam, Myanmar at Cambodia na mas mura kaya inaasahang bababa pa sa 49 pesos ang MSRP na 5% broken rice na dating 64 pesos sa March 1.
Kasunod naman ang pagdedeklara ng pamahalaan ng food emergency, sinabi ni Secretary Tiu Laurel Jr. na nasa mahigit 50 LGU na ang nagpahayag ng intensyong bumili ng NFA rice. Dinepensahan naman ni Secretary Tiu Laurel Jr. ang pag-aangkat ng sibuyas kahit na nagpahayag ng pagkabahala ang ilang grupo ng magsasaka na baka makaapekto raw ito sa kanilang kita ngayong panahon na raw ng anihan. Sa data ng BPI natin, may deficit talaga for February na 7,000 tons. Mahirap naman na wala akong gawin, at maghayaan na lang maghintay ako ng sitwasyon na kung kailan ba talaga mag-harvest ng farmers. I have to think of the consumers also, not just the farmers. But ang ginawa natin is very tactical. Limited volume, limited quantity, limited time. No? So it should address any spikes. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Humingi ng paumanhin ang kampo ni dating Senador Manny Pacquiao kaugnay ng 2 sasakyan na nakapangalan umano sa kanya na dumaan sa EDSA busway. Ang isa sa nasita, tumakas pa. Nakatutok si Joseph Morong. Sir, saan ba ito? Senador Pacquiao. Bawal po yan dito, sir. May agad kami. Ha? May agad. Naiwan kami sa... Bawal po kayong dumaan dito eh. Kuha ito kahapon ng sitahin ng mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ang 2 sasakyan na ito na walang plaka at dumaan sa EDSA busway. Sabi ko, tama po yung sir. Ang sakay ng sasakyan sa harapan gumilid nung una pero ang SUV sa likod nito tumakas. Ayon sa SAIC, tumakas din ang itim na van pero bumalik kalaunan para magpatiket. Nakakagulat ay bumalik yung unang sasakyan. Yung Toyota. At tinanggap ang ticket. At nung pinakita nga niya ang ORCR niya ay totoo nga nakapangalan kay former Senator Manny Pacquiao yung sasakyan na yon. Sa isang pahayag, sinabi ng head ng security ni Pacquiao na hindi alam ng dating senador ang insidente. Kinumpirma rin ito na tumakas nga nung una ang driver ng van na mali nga raw. Pinagalitan daw niya ang driver at inutusang bumalik para magpaumanhin at magpatiket. Nagpaumanhin din ang kampo ni Pacquiao at nangakong hindi na ito mauulit. Hinihingi pa namin ang tugon ng senador at kampo nito tungkol sa tumakas na SUV. Nito lamang Biyernes, 2 HPG riders ang nahuli ring dumaan sa EDSA busway. Pinagmumura pa raw ng sakay ng convoy ang kanilang operatiba. Natikitan pa rin naman ang mga ito. Pero sa isa pang huli ng SAIC sa mga nagpakilalang taga-US Embassy noong Biyernes din, isinangkalan na mga nahuli ang isang general ng PNP. All I ask, you give it to the PNP general and he will follow up. Not me, not us. Yeah, it's not us. It's for him. I don't want the US involved, but his threat, which is hostile and illegal to confiscate diplomatic passport. Sa video na ibinigay ng DOTR SAIC, maririnig din na kinumpronta ng isang pulis ang mga nanghuli sa mga Amerikano. Binanggit din ng pulis ang hepe ng PNP. Dahil pinuputak pinay sa social media, baka pwede natin papigyan muna na concert. Pati yung nagre-request pati si Chief PNP naman. Sabi ng HPG, tinanggal na sa pwesto ang 3 taga-HPG na sangkot sa insidente. Hindi raw otorisado ang aksyong ito ng taga-HPG na para lamang daw maibsan ang trapiko. Hindi raw ito ang opisyal na posisyon ng HPG. Iginiit naman ng PNP na walang utos mula kay PNP Chief General Romel Marbil na ipatigil ang operasyon ng DOTR SAIC sa EDSA busway. Kung ano man po ang lalabas sa resulta ng ating pong investigasyon, the HPG personnel po, nasangkot po rin talaga pong maharap sa consequences. And kung may administratibo pong katapat po ito, talaga pong hindi po ito-tolerate ng ating pong pamunuan ng Highway Patrol Group. Ayon sa DOTR, dahil sa kanilang operasyon sa EDSA, nabawasan ang mga pribadong sasakyan na iligal na dumadaan sa busway pero... So ngayon, ang natira ay mga heads ng mga ahensya, mga matataas na tao na nila ay hindi sila sakop ng mga reglamento ng busway. Pipilit pa rin nila dahil nasa kanilang katungkulan. Inirepensa rin ng DOTR SAIC ang pagkuha nila ng mga video ng mga nahuhuli nila at pagsasapubliko nila ng mga ito. Una, pagbibideo is for the protection of enforcer. Okay. Hindi para pahiyain ang yung ina-apprehend na violator. Okay. Hindi ba sa violation ng privacy? Parang ganon. Hindi. Ayon naman sa National Privacy Commission, legal ang pagkuha ng video na ginagawa ng DOTR SAIC maging ang pagsasapubliko nito. So baka personal cellphone yun or yes, they could be considered as alternative recording devices.
Okay. So meron namang issuance yata ang PNP, I think, on how to use body-worn cameras, alternative Opo. recording devices, and then may listahan kung saan siya pwedeng gamitin. I think yung mga traffic violations, checkpoints, mga hot pursuit. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. May mga nalinaw ang aktres na si Andy Eigenman kaugnay ng mga post niya patungkol sa betrayal at red flags. Makichika kay Aubrey Carampel. Hashtag relationship goals para sa ilan ng simple yet happy life sa Siargao ni na Andy Eigenman at Philmar Alipayo. Pero naging laman ng social media ang dalawa over the weekend dahil sa mga post sa kani-kanilang social media accounts. Unang napansin ng eagle-eyed netizens ang biglaang pag-unfollow sa isa't isa ni na Andy at fiancé na si Philmar. Sa isang IG post nitong Biyernes, tila may pahaging ang aktres na ngayon lang niya nalamang Year of the Snake pala ang 2025. Meron din siyang ibinahaging quote tungkol sa betrayal. Humingi rin daw siya ng advice sa isang AI chat solution tungkol sa anyay pagpapa-love couple tattoo ng kanyang life partner at kaibigan. Sa susunod na post, nilinaw ni Andy na ang kanyang mga post ay tungkol sa isang di pinangalanang babae. Kasunod nito, may ilan ding post si Philmar sa social media, tulad ng tawagin na raw anya siyang cheater at ugly. Maya-maya sinabi ni Andy na hindi anya nag-cheat si Philmar. Nag-post lang daw siya dahil sa anyay betrayal ng isang babae na hinimok pa umano si Philmar na hiwalayan siya. Binanggit din dito ni Andy ang love couple tattoo ni Philmar at ng babae. Nag-reach out na raw si Andy sa taong ito pero hindi siya sinasagot. Anya, nasaktan din siya sa ginawa ni Philmar dahil sa matching tattoos. Nagsisi rin si Andy na sana'y dati pa niyang pinakinggan ng advice ng kanyang mga kaibigan. Dagdag pa ni Andy, hindi siya magpo-post ng kahit ano kung sinagot lang siya ng babae. At ngayon, siya pa ang lumabas na mali. Sa isang post naman, may sagot din si Philmar at sinabing kilala na siya ng tao kaya maaaring kilala na rin ng netizens ang itinutukoy sa post. Ayaw niya na rin palakihin pa ang issue. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Sinusubukan po namin kunin ang pahayag ni na Andy Eigenman at Philmar Alipayo kaugnay sa issue. At yan ang mga buena mano kong chika this Monday night. Sa ngalan po ni Iya Arellano, ako po si Patricia Tumulak. Miss Mel, Miss Vicky, Sir Emil. Thanks pa. Meron pang May ano pabaw eh, pa. pabaw pa eh. Thank you, Salamat Vanessa. Pat ha. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangit. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.